At nang makarinig siya ng mga ingay ay tiningnan niya kung ano iyon at nang hawiin niya ang isang kurtina ay laking gulat niya na makita niya ang isang putol na ulo ng babae na buhay pa at nagsasalita. Kaya't nang dahil sa sobrang takot ay agad nang umalis si Boyce. Ngunit habang papaalis ay nakita niya ang kanyang nawawalang kasamahan at nalaman niya na nahuli pala ito ng mga sundalong Aleman at ginamit sa mga experiment. Iniligtas kaagad ito ni Boyce at dinala niya ito sa bahay nila Chloe at sinabi niya kay Ford na may ginagawang eksperimento sa mga taga-nayon at mga patay na sundalo sa ilalim ng simbahan na kagaya ng ginawa sa tita ni Chloe. At kahit sinunog na nila ng flamethrower ang mga tao ay gumagalaw pa din ang mga ito. At nang ipakita niya ang nakuha niyang serum ay agad ito itinanong ni Ford sa officer na si Waffler kung ano ang serum na iyon. At dahil ayaw umamin ni Waffler kung ano ang serum ay ipinabitin na siya at pinagsusuntok ni Ford hanggang sa mawala na siya ng malay. At nang aalis na sila ay pinakuha na ni Ford kay Chase si Waffler at dahil walang malay si Waffler kaya't kinalagan na ito ni Chase. Ngunit biglang nanlaban si Waffler at pagkaagaw niya ng baril ay binaril niya si Chase. Agad na tumulong sila Boyce ngunit huli na dahil kahit ginawa na nila ang lahat ay naghingalo na si Chase at namatay. At nang makita ni Boyce ang serum ay sinaksak niya ito sa dibdib ni Chase. Sobrang nalungkot si Boyce sa pagkawala ni Chase at nang papaalis na sila ay biglang nabuhay si Chase at agad itong humingi ng tubig at laking gulat nila dahil hindi man lang nasaktan si Chase sa tama ng bala sa kanyang dibdib at pagkatayo ay biglang nagalit ang mga ugat nito sa kamay at sa buong katawan at pagkatapos ay nakakatakot na nabali ang leeg nito pabaliktad at naglabasan ng mga buto sa balikat. Bigla nitong sinakal si Boyce at inihagis niya sila Ford at kahit pagbabarilin pa ito ni Ford ay nabuhay pa din ito at nang aatakihin nito si Ford ay bigla siyang hinampas ng Armalite ni Boyce at pinagpupukpok hanggang sa madurog ang kanyang ulo. At nang makakuha ng pagkakataon ay biglang tumakas si Waffler at ginawa niyang hostage ang kapatid ni Chloe na si Paul at pagkatapos ay agad siyang sumakay sa military jeep ng kanyang mga sundalo sa labas. At kahit nabaril siya sa mukha ni Ford ay nagawa pa din niyang makatakas at makuha si Paul. Pagkatapos ay sinabi ni Ford na kailangan na nilang pasabugin ang tower sa lumang simbahan. Ngunit ayaw naman ni Boyce dahil kapag ginawa nila iyon ay mamamatay ang kapatid ni Chloe. Kaya't nagplano sila ng kanilang strategy upang mapasabog at mailigtas nila si Paul. Samantala pagdating nila Waffner sa laboratory ay pinagsasaksak ni Waffner ang mga nakita niyang serum sa kanyang sarili. Kahit na pinagbawalan pa siya ng matandang scientist na bawal pang isaksak iyon dahil hindi pa nila nasusubukan gamitin ito sa buhay. At ilang sandali ay makikitang biglang dumakas at naging naging isang zombie na si Ford kahit nawasak na ang kanyang mukha. Samantala ay nagpahabol si Chloe sa isang sundalong Aleman sa kagubatan hanggang sa makarating sila sa isang tulay. At nang bebembangin na siya ng sundalo ay biglang pinupok nila Boyce ang ulo nito. Pagkatapos ay makikitang matuling na pumasok ang armored tricycle sakay ng sundalong iyon sa gate ng lumang simbahan at bigla itong sumabog ng tanggalin ng kanyang mga kasamahan ang duct tape sa kanyang bibig. At kaya pala ay nilagyan nila Boyce ng granada ang bibig ng sundalo at nilagyan din nila ng mga dinamita ang armored trike nito. At pagkatapos ay pinagbabaril nila ang lahat ng mga sundalong Aleman na nakabantay sa gate upang makapasok sila Boyce sa loob. Pagkatapos ay tinutukan ni Chloe ang isang sundalo upang ituro nito kung nasaan si Paul at pinaril ni Boyce ang sundalang iyon dahil pabarilin nito si Chloe. At nang makita ni Chloe si Paul ay agad na niyang pinakawalan ito at itinakas. Inaya na niyang lumabas si Boyce ngunit sinabi ni Boyce na hindi po pwede dahil kailangan niyang tapusin ito. Kaya't pagkaalis ni Chloe ay pumasok na sa loob si Boyce. At habang dumadaan sila Chloe sa isang butas ay bigla siyang hinila at inahagi sa isang zombing sundalo at hindi ito tinatablan kahit pagbabarilin pa niya ito. At nang atakihin siya nito ay binaril niya ito sa ulo kaya't bumagsak ito at nangisay. Ngunit bigla na namang nabuhay ang zombie at hinabon siya nito. At nang makakita siya ng mga flamethrower ay sinilaban niya ito hanggang sa masunog at mamatay. Samantala habang naglalagay ng mga pasabog at timer si Ford ay biglang dumating si Waffner at matapos siyang atakihin at sakalin ni Waffner ay sinira nito ang nilagay niyang timer. At habang naglalagay ng mga pasabog si Boyce ay tinutukan siya ng baril ng matandang scientist. Ngunit nilabanan niya ito at sinaksak ng scalpel sa puso. Samantala sa labas ay tinamaan ng bala sa balikat si Tibet nang iligtas niya si Paul. At sa loob ay sinapit ni Waffner sa isang bakal na hook ang dibdib ni Ford kaya't nagsisigaw sa sakit si Ford.
at sinuntok din siya ni Waffner bilang ganti sa ginawa niyang pagkapahirap dito. At sinabi ni Waffner na ang kapangyarihan niya ay galing sa serum. Pagkatapos ay bigla siyang pinagbabaril ni Boyce kaya't galit na galit niyang inatake at inihagis si Boyce. Samantala ay pinilit makaalis ni Ford mula sa kanyang pagkakakawit sa hook at pagkabagsak ay nagturok na din siya ng napulot niyang serum at makikitang pinakawalan na ni Waffner ang mga zombie sa mga puntod at pagkatapos ay nilunod niya sa tubig si Boyce, ngunit bigla siyang tinuhog ng isang malaking tubong bakal ni Ford at pagkahugot ng tubo ni Waffner ay matindi silang naglaban ni Ford at paghahagis sa kanya ni Waffner ay pinagulong niya ang isang gas tank kay Waffner at matapos niyang kambatan si Boyce ay binaril na ni Boyce ang tangke kaya't pagkasabog ng tangke ay tumilapon sa malayo si Waffner at nang lalabas na sila Boyce ay biglang inilock ni Ford ang gate. Pilit na pinapabuksan ni Boyce kay Ford ang gate ngunit sinabi ni Ford na ikaw na ang mag-set ng timer dahil hindi na ako makakabalik at kailangan mong tapusin ang ating misyon at pasabugin ang buong tower. At nang makapanik na si Waffner ay naglabasan na ang mga sundalong mga zombie ay sinindihan na ni Ford ang nakuha niyang pasabog. Pagkaalis ni Boyce ay sumabog na sila Ford at Waffner pati na ang lahat ng mga zombie. Samantala pagkaset ng timer ay agad nang nagtatakbo si Boyce upang hindi siya abutan ng mga pagsabog at paglabas niya sa gate ay tuluyan na ding sumabog ang buong tower at ang simbahan. At pagkarating niya kila Chloe at Tibet ay malungkot niyang sinabi na wala na si Ford at pagkatapos ay nagsinungaling siya sa kanyang commander na pinasabog lang nila ang tower ni Ford dahil kung sasabihin niya ang mga tungkol sa mga zombie ay maaaring gamitin ito ng mga sundalong Amerikano na maaaring maging isang malaking banta sa sangkatauhan at sa huli ay makikitang nagdiriwang na ang mga taga-nayon dahil nakalaya na sila mula sa mga sundalong Aleman. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods at pakiclick mo na din ang notification bell para updated ka sa mga gandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panonood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.